So guys, bigay lang po tayo ng reaction dito sa live ni Captain Dado, mga kababayan, na may title na "Uso daw ngayon ang ikaw ang magsaing, iba ang kakain." Ayan, patungkol nga ito mga kababayan sa Bocana Bridge, no, na funded ng China, na inangkin ng Marcos administration, mga kababayan. So, hindi man lang nabanggit ang pangalan ni former President Duterte, mga kababayan. Antindi na. So, panoorin natin ito mga kababayan, itong banat ni Captain Dado. Buti pa yan na next year eh. So, ang uso ngayon eh, yung tulay, yung anong pangalan, Bukana, no? Bukana Bridge, no? Sa Bukana, siguro yung dulo ng sa dulo ng river. Kaya Bukana Bridge. Okay. So, nadinig natin si nandoon ang power gang na na isa yon sa mga legacy project. Bravo sa inyong lahat. Magaling. According dito sa interview ni BBM, one of the 4 major legacy projects in Davao and its environ, sa paligid, Now, yung Bukana Bridge was approved July 22 and started in late 2023. 2022, pagkaupo niya, po siya ng June. So, July, in-approve niya kagad, 2022. Pero dahil sa maraming mga papeles, maraming requirements, it started late 2023. Pero after 2 years or so, it is completed na in 2020, so binuksan na. Pero matulin yung mga netizens na binare. Yung, ang daming mga nagsasabi na yung yung tulay na yan was planned nung panahon ni Inday Sara nung mayor pa siya, no? And isa yon sa kanyang big ticket, malaking project sa Davao nung siya ay mayor pa. Ngayong VP na siya. Okay. So, merong mga balita noon na October 2018, sa malinaw na kapanahonan ni Rodrigo Roa Duterte, na nag-commit ang China, People's Republic of China, na mag-donate ng 1.5 billion pesos para isakatuparan ang plano na ipagawa yung tulay. So it was funded by China as a goodwill gesture. So, paano yan? Parang totoo yung kasabihan ng nating mga Pilipino, ikaw ang nagsaing, ibang kakain. Ang pangit doon, yung sinabi na it was approved in July 2022. It was really approved in July 2022. Pero don't be so fast, BBM. It was envisioned by then Sara Duterte as a mayor of Davao, and while her father was the president, na puntahan ni Inday Sara, yung tatay, punta sa China, nilakad nila. Kumbaga It's amazing to see my drawings come to life. I love that anime. Niluto nila. Niluto. So, sinaing nila. Nilagay sa kalan, tapos noon pumayag ang China. Because of the good relationship, it's all about foreign ng policy natin, friends to all, enemy to none. Hindi pa tayo nakikipag sa China, nakikipag-away. Nag-agree yung China na magkaroon ng donasyon, 1.5 billion. Ang maganda yung tulay. Ngayon, ang problema, yung gustong angkinin yung tulay.
Mga politiko natin, ano, gusto kang kilin yung tulay. Hatiin nyo lang kaya yung tulay. Maglagay kayo ng mga 1 metro na walang puwang. Walang semento. Yung kalahati sa administrasyon, kalahati dito sa Duterte. Hindi maganda yung ganon. Sabi naman sa BBM, mag-create ka ng gumawa ka ng isang project or probably some policy or some existing law na isa sa katuparan mo. Kunyari, yung Malasakit Center ni Senator Bongo, no? O kaya yung universal healthcare. Yun yung punteriyahin mo na malaki impact. Yan, tulay lang. Tulay, ang impact niyan, doon lang sa mga taga Mindanao at saka sa Mindanao. But it is, I think right now, isa sa magandang tulay na sa Pilipinas, pati sa Cebu, maganda rin. Duterte rin yun. So, siguro, yung Cordova Bridge, I don't know. Probably you can research about it. Baka isinalang yon. Kasama yon sa mga plano noon, panahon pa ng mga naunang presidente. Pero ang nagkasakatuparan kasi noon is yung funding at saka yung political will na gawin yon. Pawawa naman, no? Pinagat naman eh. Ginawa yung tulay natapos kay Duterte. So, parang trending, ano? Iba nagsaing, iba ang kakain. It's not really, sa akin, ano? It's not really who started what. Who visualized what. Dapat yung katotohanan na lang. BBM dapat yung katotohanan na lang. No? Mas maganda yon kesa yung may mga butas. Andyan na yung mga SOCMED, mga netizens. Dapat nung binuksan niyo yung tulay, sana sinabi niyo, this was visualized by, envisioned by then Sara Duterte as mayor. And then, it was, the funding was arranged by the former president, Rodrigo Duterte. And kung ano yung nangyari mula nung pagkaupo mo hanggang sa ngayon na binuksan niya yung tulay, damay ka rin kasi under your watch sa administration. Ang problema, yung ibang project ng Duterte administration, tinigil nyo, walang funding, nakabinbin. Tapos itong natapos kasi Republic of China, 1.5 billion. Hindi kagaya ng ibang projects ng Duterte administration na manggagaling sa budget ng Pilipinas. Tinigil nyo eh. Tapos ngayon, na may natapos, gawa na may funded siya ng ibang bansa dahil sa niluto siya ng nakaraang administrasyon at inannounce pa ng Inday Sara noong October of 2018. Kasi hindi naman kami tanga eh. Ang isang big ticket na project, abutin ka 5 taon. 5 taon. Or more. Planning pa lang nga eh. Sourcing ng funds, etc. before mapagawa yan. So sige, sinimulan nyo ng October of 23. So ano yung ibig sabihin? In-approve. Sino nagplano? Yung salita na lang ninyo, it was approved in July 2022. It was approved. Yung plano, kanino galing yung plano? So mas maganda na walang angkinan na lang. Kumbaga sa teamwork, yung tao ba na kung confident ka sa sarili mo, kung confident kayo, mga politiko, pero hindi lang si BBM, lahat kayo, mga politiko, kung confident kayo sa sarili nyo, hindi kinakailangan na angkinin ninyo credit grab. Uso ngayon yan eh, maraming credit grabber na yan eh. Na? Pati sa SOCMED sa mga yung content, i-grab yung content, tapos gagamitin, hindi man lang sabihin na ang source nito ay ganon.
ang source nito, ang nagsabi nito ay si Pinoy Survivor, for example. Hindi. Basta kabut sasabihin na lang, and then, kala mo, sa kanya galing yung idea. So, credit grab. Kumbaga so, galing mo sir, galing mo sir, ganyan. Matalino ka sir. Nakinig lang ng 3 oras sa akin. Nakinig sa akin ng 3 oras, Jagashi. Naglagay ng toothpick sa matang ganyan eh. Tapos nun, iyaano niya, kukunin niya yung moment doon sa vlog na mahaba ako eh, mag-vlog. Hindi yung mahaba yung... Ay, nako. Hindi yung mahaba ako. Mali naman yung salita ko. Mahaba ako eh. Mahaba yung vlog ko. So, joke lang ano. Namula ako namula nga ako. Yung vlog na mahaba, gagawin niyang mga 5 minutes. Kukunin yung mga bits and pieces, kakatin nila, and then ganon. Okay lang yun. Wala akong, hindi naman ako naghahabol ng copyright. Okay lang, fire away, vlog kayo. Gamitin niyo yung vlog ko, siraan niyo ko. Gamitin niyo yung vlog ko, mag-inspire kayo. Hindi kita sinisiraan, Captain Dado. Pinopromote din po kita. Ayan, salamat po. Okay lang yan. I don't really care. Ang ano lang doon is you mention that galing sa originator yung vlog, yung content. So, uso rin ngayon yun, yung nagbablog ko, kunyaring ganyan, ipa-flash yung cellphone, di ba? Tapos nun, si General Macanas, sinasabi niya yung source. Yun yung tama, sinasabi niya yung source. Ito, pag-usapan natin ngayon ang kumakalat, nagba-viral na balita na ganyan. Tapos, pakinggan natin yung blah 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 ng ABS-CBN o kaya ng Channel 7 kundi ka isang vlogger. Tapos ipopost niyang ganyan. Walang problema, sinasite niya. So hindi siya nagke-credit grab. Nag-a-analyze siya. Yun yung maganda. Pero marami uso ngayon yung kunyari mga rally. Meron din credit grab, meron din credit grabber eh. So kaya nga mahirap ang uso ngayon yan. No less than the president, credit grabbing, yung sa kanya galing yung tulay. No? Number 1, hindi yon pinlano ng mula pagkaupo mo, June 30, and then July 2022, aprobado isang buwan. So doon pa lang, it's telling, it must have been planned years ago. And truly, it jives dun sa announcement ni Inday Sara 2018 na approved na yung okay na, nag-commit na yung China. So in essence, it was approved noong 2018. Dahil sa tagal na yon, pumasok lang yung pera, nagsimula 2013. So 2018, 2023, 5 years. Which is normal sa mga big ticket projects. 1.5 billion is not a joke. Pasok yung pera, simula. And it was completed 2025. Ngayon. So yung hindi mapagkakaila, may mga balita pa na lumabas October 3, 2018 na isang periodiko, tsaka yung mga kumalat sa mga netizens, kasi lalo na yung mga taga Davao, they were hailing it as a very good project. And now na natapos na, para sa isang matino na presidente, no? And for that matter, lahat kayo sa politika, no? Lahat kayo mga Pilipino na may nag-aambisyon na sumali sa politika. Please remember na pagka ganyang mga ribbon cutting na yan, yung mga simula na isang project, you give credit to where it is due. Wag nyo nang isipin na the credit should be yours kasi sa inyo natapos. Let the Filipino people summarize everything sa buong 6-year term ninyo o 3-year term ninyo kung LGU kayo. Let the Filipino constituents see, verify, feel,
yung ano, yung accomplishment, no, yung performance, and that let the action, the act, the physical presence of that project be felt by the Filipino people at sila nagsasabi. Kasi may tendency rin ng tao na kahit ikaw ang nagplano at ikaw ang nagkasatuparan, ang tatandaan kung kanino under whose regime. So, matik na yun eh. Pero pagka in-emphasize mo, kayo, kung in-emphasize niyo yung mga politiko, eh pangit. Kung ano, mas maganda talaga, sabihin mo, dapat ang sinabi doon ni BBM, binulungan siya, na this was originally planned, envisioned by the Vice President, then Mayor Sara Duterte, as one of her big ticket items, projects in Davao, in the region. Eh, nagbabala kang magbati kayo ni Inday eh. Paano ka babatiin ni Inday? Eh kung ganyan ka. Credit grab. Sampal-sampalin ka, sapakin ka nun. Gusto mong batiin ka ni Inday, tapos biglang lilitaw ka sa media interview na nangyari yan dahil sa iyo, Mario Joseph naman. Eh lalong madadagdagan yung kasalanan mo kay Inday. Well, anyway, kung sino man politiko, no, never mind kung Marcos Duterte or ano, kahit sino man, mga Pilipino, kung sino man kayo na nag-attempt na maging politiko mula kapitan, mayor, governor, congressman, at saka senator o kaya kung ano man. Ako, asar ako na yung pangalan eh. Ilalagay pa yung pangalan niya eh, no? May marami tayong ganyan eh, mga FBR building, Blabier building, yung mga ganun ba. Yung mga pangalan ng mga politiko nakalagay eh. Kaya nga pag umikot ang gulong, pabura natin yung pati yan, Ninoy Aquino International Airport. Manila, balik yan, Manila International Airport. Ba't Ninoy Aquino? Why, mahilig natin sa, na ano, Diosdado Macapagal, boulevard o highway. Gawin natin talaga, ipagbawal natin yung ilagay yung pangalan ng politiko. Huwag na natin ilagay. So nyo, paggawa kay Rebulto, pero wag yung ipapangalan nyo yung Ninoy Aquino International Airport. Yeah, kita nyo. The worst airport, one of the worst airport in the world. Ninoy Aquino, buti na lang, hindi nakapangalan sa Manila, no? Ay, nako. Pangit eh. Pangit. Pera ng taong bayan, tapos magiging Ninoy Aquino International Airport. Shh, quiet. Magiging Ninoy Aquino International Airport. Tapos nun, ano ba yung pangalan dun sa airport sa Clark, di ba? Yun, okay pa yun eh. Clark International Airport. Mas maganda yung ganon, yung lugar. So that may pride yung mga taga doon. Anyway, ang ginamit ay pera ng taong bayan. Itong Bukana Bridge, ginamit pera ng China. Tantado kayo. Warmonger kayo. Against China. Gusto nyong girain. Ino-authorize na yung Defense Secretary mo, BBM, at saka yung si Omet Browner, na sabihin na may mga missile papuntang China na nakatutok papuntang China. Tapos magre-ribbon cutting ka sa isang tulay na funded ng China. Nakakaya kayo. Wala kayong hiya, no? Tapos ang mga troll mo, mga supporter mo, yan, mga pro-China. Putangin ng mga Duterte, mga pro-China. Uy, baka masapak ako. Hindi, yun yung linya nila, ma'am. Madam President, yun yung linya nila. Yung mga PI ng mga Duterte yan. Mga pro-China, pag yan ang inupo nyo, mga kababayan, magiging probinsya tayo ng China. Yun yung mga peg nila, di ba? Tignan mo to mga tukmoy na to. Tapos ngayon, yung mga supporter ni Marcos, yay! may tulay, legacy. Buti, kita nyo na, the working president, nagtatrabaho.
Anong mga sinasabi nyo? Gusto pabagsakin yan. Nasabi nyo, bangag yan, etc. etc. Ayan, may tulay. Funded ng China. Doon sa ASEAN nga, di ba? Gusto niyang banatan yung China. Eh siya nga rin, nag-iisa doon eh. Iniwasan siya ng mga leader, walang ano. Pero ngayon, ang lumalabas, yung kaya-hiya siya. Diba? Iniiwasan siya ng ibang leader. Kasi lumalabas na against China siya. Samantalang iba, gusto makipagkaibigan sa China at makipag-trade with China. And then, here you are, nagkakandara pa. Ang presidente ng Pilipinas, ribbon cutting. Inauguration. Tulay, naggawa ng China. Funded ng China. Oh, di ba? Wala kayong ghost project doon. Wala kayong ano doon. Wala kayong mga ano. Shh, quiet. Wala kayong mga makukuwang porsyento doon kasi buong 1.5 billion galing sa China. Walang tongpats doon, walang komisyon. Kaya ginawa nyo, kin-Reddit grab na lang ninyo yung buong tulay. Oh, taragis kayo. So maling-mali yon. Maling-mali. Kayong mga Pilipino, maling-mali yon. You do not grab credit for something that is really not due to you. Not really, na hindi ka nagplano, na hindi ka nag-isip. Dumating ka, nandyan na yung plano. Nandyan na yung funding. Tama. So yun mga kababayan, hindi na ho natin itutuloy, no? Mahaba na ho yung live ni Captain Dado. So tama naman si Captain Dado, no? Against kayo sa mga pro-China na vloggers. Tapos ngayon, palakpakan kayo dahil dito sa ano no, sa Bukana Bridge na funded ng China na akala nyo gawa at proyekto nito ni BBM. Nagsimula pa ito mga kababayan, no? At kung hindi dahil kay former President Duterte ay walang tulay na ganyan na itatayo sa Davao City. Tapos ang nangyari pa, legacy daw ito ni BBM mga kababayan. So yun, mag-comment kayo mga kababayan kung anong pahayag nyo dito sa sinabi ni Captain Dado. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.